Sa pagbabago ng paksa, nagtanong si Jong Hyuk kung nakapagpasya na siya. Sumagot si Dwayne na gusto niya si Jong. Ang ating bida, na laging isang Chad, ay agad na tinanggihan ang pag-amin. Hindi siya isang swordsman, kaya bakit siya makikipag-ugnayan? Si Dwayne, na hindi natinag, ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na maglakbay ng magkasama, bagaman ayaw niyang pumatay ng mga tao. Sa pagtingin sa Nave na kasama, banayad na binalaan siya ni Jong Hyuk. Walang garantiya na ang mga kalaban ay pareho ang mararamdaman. Gayunpaman, malaya siyang gawin ang gusto niya, basta't hindi siya haadlang sa daan ni Jong. Ang non-killing disposition ni Dwayne ay isang bagay na pamilyar kay Jong Hyuk. Heck, maging siya ay mayroon nito noong simula. Ngunit ang kaisipan na iyon ay hindi nabibilang sa laro. Si Jong Hyuk ay masakit na natuto na ang ganoong Nave na pag-iisip ay maaaring magdulot lamang ng iyong kamatayan. Sa tingin niya ay kailangan lang ni Dwayne na matuto sa kanyang sarili. Sa pagsasalita tungkol sa banayad na higanti, nagtanong siya kay Jong Hyuk tungkol sa kanyang ginagawa. Sumagot si Jong Hyuk na ipinaalam sa kanya ang kanyang mga natuklasan. Si Dwayne, na nag-aanalisa sa misteryosong pattern, ay sinabi na ito ay kahawig ng isang nag-aalab na espada. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-isip-isip. Maaari lang nilang basagin ang dingding at alamin. Sa pag-aayos ng kanyang mga baril, ginamit ni Dwayne ang kanyang brute strength, at sa isang malakas na tunog ay tinamaan ang matatag na dingding. Ang dating kahangahangang istruktura ay agad na gumuho sa ilalim ng lakas ng Chad, na walang magawa laban sa ganoong brute force. Si Jong, na nanonood mula sa sideline, ay sinabi na ang lakas ni Dwayne ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa katunayan, ang karamihan sa mga tao ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon laban sa brute Chad. Si Dwayne, na walang kamalay-malay sa saucy na pagtingin ni Jong Hyuk at wondering eye, ay itinuro ang isang nakatagong bagay sa butas. Isang espada. Ang ating bida, na natuwa sa hindi inaasahang windfall, ay kalmadong kinuha ang talam. Ito ay ang Blazing Blade, ang natatanging kakayahan nito ay ang maghawak ng init. Kung gamit ito, ito ay magbubuff ng agility ng 2%. Ikanaway ang espada, sinabi ni Jong Hyuk na gaya ng inaasahan, ito ay isang magandang talam, hindi lamang matalim, kundi kung gagamitin sa isang skill na kaya nitong maging mas mainit. Si Dwayne, na nanonood mula sa sideline, ay nagpahayag ng kanyang pagkalito. Paano ang isang espada ay makakapagdulot ng apoy? Hindi ito makatwiran. Talaga, bro. Alam kong brute ka, ngunit Diyos ko. Si Jong, na sumasang-ayon sa aking damdamin, ay tumingin kay Dwayne na parang siya ang pinakamalaking hanggal. Lumaban lang sila sa isang wench, na literal na makakapagpaputok ng mga bala mula sa kanyang mga daliri. Kaya, paano siya nagulat doon? O kaya, masyado siyang naabala ng bod ni Brie na hindi napansin ang ganoong halatang mga bagay. Sa kabuuan, hindi ito mahalaga. Kinausap ang higanti, nagtanong si Jong Hyuk kung maaari niyang itago ang espada. Agad na sumang-ayon si Dwayne. Si Jong Hyuk ang nakahanap nito, pagkatapos ng lahat. Si Jong, na laging isang mapagbigay na Chad, ay ibinigay kay Dwayne ang kanyang piko, na nilinaw na siya ay isang mapagbigay na puppy. Si Dwayne, na nasiyahan sa kanyang bagong sandata, ay ikanaway ito. Sigurado siya na makakagawa siya ng pinsala sa bagay na iyon. Tapos na sa kanilang usapan, ang dalawa ay tumalikod upang umalis. Ang mga kondisyon ay maaaring natugunan na, ngunit ito ay laro. Sino ang nakakaalam kung anong palabas ang biglang ibibigay sa kanila ng laro? Nakita namin ang mga Chad sa labasan ng kuweba. Si Dwayne, na natatakot sa lamig, ay nagpahayag ng kanyang pag-aatubili na lumabas. Si Jong Hyuk, na laging isang mapagbigay na Chad, ay ibinigay sa kanya ang Blazing Blade. Mayroon siyang light skill, kaya maaaring gamitin ni Dwayne ang espada sa ngayon. Si Dwayne, na hindi tatanggi sa pagiging mapagbigay, lalo na mula sa kanyang puppy, ay agad na sinuot ang espada. At sa ganoong, sa kanilang mga paghahanda na tapos na, ang dalawa ay sa wakas ay umalis sa kuweba, na nagtitiis sa matinding lamig. Lumipat kami sa dalawa, na naglalakbay pa rin sa snowfield, na naghihirap sa walang humpay na lamig.
Sa harap nila ay isang malungkot ngunit inaasahang tanawin. Isang bangkay ang nakahiga sa nyebe. Sa pag-aanalisa sa estado ng bangkay, sinabi ni Dwayne na marahil ay namatay siya sa lamig. Si Jong, na laging mapang-uyam, ay itinuro ang nawawalang kaluluwa. Hindi yun isang simpleng aksidente. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa kanila. Dapat silang magmadali. Ang pananatili ay magpapanganib lamang sa kanilang mga buhay. Sa mga salitang iyon, ang dalawa ay sumulong, ang kanilang determinadong tingin ay nakatuon sa abot tanaw. Nagpatuloy sila sa kanilang, hellish, na paglalakbay, na itinutulak ang kanilang sarili hanggang sa wakas ay nakarating sila sa labasan patungo sa nagyayelong kailaliman. Ang lamig ay malupit, ngunit nagawa nila. Sa tipikal na estilo ng laro, binigyan sila ng isang pagpipilian. Maaari silang pumunta sa susunod na silid, ang B332, o piliin ang misteryosong espasyo sa pagitan, ang B3, Room 2. Si Jong Hayok, medyo nalito, ay huminto upang suriin ang sitwasyon. Ang pabago-bagong kalikasan ng laro ay nagpapababa sa kanyang kalamangan. Ang kanyang dating maaasahang kaalaman sa hinaharap ay nagiging lipas na. Sa ganoong pabago-bagong kapaligiran, ang bawat desisyon ay may timbang. Si Dwayne, na hindi nababahala sa kanyang panloob na pag-aaway, ay sinabi sa kanya na magpasya ng mabilis. Ang kanyang crown jewels at mga magiging anak ay nasa panganib na magyelo. Si Jong, na naguguluhan sa kanyang biglaang tiwala, ay nagtanong sa higanti. Hindi ba niya alam na ang kanyang desisyon ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan? Si Dwayne, na laging happy-go-lucky, ay sinabi sa kanya na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Hindi niya siya sisisihin kahit na mamatay siya. Bukod pa rito, kung iiwan mo ang iyong buhay sa kamay ng isang tao, ang pinakamaliit na magagawa mo ay tanggapin ang iyong kapalaran kung sakaling magulo ang lahat. Ang ating bida, na ngumiti sa pagiging simple ni Dwayne, ay hindi nag-aksaya ng oras. Mula ngayon, dapat hayaan ni Dwayne na magpasya siya sa lahat. Kung gagawin niya, siya ay swimming in. Sa ganoon, may kumpiyansa niyang pinili ang susunod na impyerno. Ang mga system notifications ay tumunog. Tinatanggap ang mga manlalaro na sina Lee Jong Hayok at Dwayne the Chad Smith sa Room B32. Sa kanilang pagdating sa bagong silid, ang nagyayelong lamig ay sa wakas ay umatras. Si Dwayne, na malinaw na natuwa, ay sumigaw na sa wakas ay naramdaman niyang buhay siya muli. Ang silid ay ganap na naiiba mula sa huli. Ang system notification, na laging nasa oras, ay inanunsyo ang mga detalye ng misyon. Nakasaad dito na ang pangunahing layunin upang makatakas sa B331 ay isang tagumpay. Bukod pa rito, nakumpleto nila ang side quest ng pagbabawas ng bilang ng anumang buhay na nilalang ng isa. Dahil dito, ang parehong manlalaro ay gagantimpalaan ng 6 na kaluluwa bawat isa. Ang ating bida, na kalmadong inilagay sa bulsa ang mga gantimpala, ay pinayuhan si Dwayne na magpahinga. Magtutungo sila sa susunod na silid kapag ganap na silang refresh. Agad na sumang-ayon si Dwayne. Walang pagmamadali. Ang susunod na silid ay marahil ay isa pang impyerno. Si Jong Hayok, na tinitingnan ang kanyang kasalukuyang mga skills, ay sinabi na ang kanyang pinakamataas na skill level ay 4. Sa kanyang 11 kaluluwa, tiyak na kaya niya itong itaas, ngunit hindi na kailangan. Mas gusto niyang obserbahan muna ang sitwasyon at tumugon ng naaayon. Ang kanyang pinakamalaking problema, gayunpaman, ay ang mga active skills. Kailangan niya ng isang bagay na mas malakas kaysa sa light of flame kung siya ay magpapatuloy. Ang tanging aliw ay ang kanyang drip at kagamitan ay mahusay. Ang lahat mula sa elastic jacket hanggang sa black hammer ni Tai Min. Siya ay medyo sigurado sa departamento na iyon, hindi sa banggitin ang piste resistance, ang blazing sword, isang bagay na up na walang karapatan na nasa third basement level. Ngunit ngayon na mayroon siya nito, sigurado siya na magiging kapaki-pakinabang ito kahit nalampas sa 5th basement floor. Tapos na sa kanilang loadout, ang dalawa ay nagtipon. Oras na para magtungo sa susunod na impyerno. Sa pagpasok, ang dalawa ay natagpuan ang kanilang sarili sa isa pang kakaibang silid. Bago pa nila maanalisa ang silid, ang system notification ay tumunog,
na inanunsyo ang mga detalye ng misyon. Ang pampublikong misyon ay ang Weight of Life, na sa totoo lang ay nakakatakot. Ang unang layunin ay gumawa ng isang deal sa anumang paraan na kinakailangan. Ang pangalawang layunin ay alisin ang isang bagay na malaki at mabigat, aka, your mama. Kung gagawin nila iyon, gagantimpalaan sila ng 10 kaluluwa, random na kagamitan, at huli, isang random skill exchange coin. Si Jong Hayok, ang may karanasang regressor, ay napansin ang kakaibang pagbabago. Nasa third basement level pa lang sila, ngunit ang laro ay nag-i-issue na ng 2 layunin at 2 gantimpala. Ang mga implikasyon ay halata. Ang kahirapan ng silid ay sobrang taas. Kahit na nakakabahala iyon, mayroong isang bagay na mas kagyat na kailangan nilang asikasuhin. Lumalabas na hindi sila nag-iisa sa silid na iyon. Sa katunayan, ang silid ay puno ng dosenang mga shady folks na nakatambay lang. Hindi pa banggitin, sa dulo ng silid, isang madugong kurtina ang naghati sa espasyo, marahil ay nagtatago ng mga kakilakilabot sa likod. Si Dwayne, na nalito sa pagunlad, ay nagtanong kay Jong Hayok para sa paglilinaw. Ngunit hindi siya pinansin ni Jong Hayok. Siya ay nakatuon sa isang bagay na mas mapanganib. Ang lugar ay ganap na naiiba mula sa kanyang mga naunang regression. Kaya, ang kanyang kalamangan ay opisyal na walang silbi. Bago pa niya ito pag-isipan, isang figure ang tumawag sa kanya. Ang mukhang daga na, bastard, na ito ay si Song Wei. Ang kanyang pampublikong katangian ay isang buff sa bilis kapag nagsusuot ng kagamitan na nagpapataas ng paggalaw. Sa kasalukuyan, ang kanyang pinakamataas na skill level ay 5. Si Jong Hayok, na malinaw na nagdududa sa rat bastard, ay sinabi sa kanya na magsalita. Anuman ang sasabihin niya ay maaaring sabihin mula sa malayo. Ang sketchy na si Song ay sinabi sa kanya na huwag maging ganoon kasama. Nauunawaan niya ang kanyang pag-iingat, ngunit sa totoo lang, nasasaktan siya. Hindi na kailangang maging ganoon kaingat. Kailangan lang niyang magbigay ng ilang exposition sa kanya ng mabilis. Ayon kay Song, ang lugar ay isang makeshift zone para sa mga tao upang mag-trade, bukod sa iba pang mga bagay. Siyempre, hindi iyon ang opisyal na layunin ng silid, ngunit iyon ang tanging paraan na maaari nilang palakihin ang kanilang lakas at sana ay talunin ang halimaw sa likod ng mga kurtina. Ang mga bagay na ibinebenta ay karaniwang basura, ngunit napansin ni Jung ang ilang disenteng at marahil ay kapaki-pakinabang na mga bagay na halo-halo sa loob. Si Song, isang may karanasang peddler, ay nagtanong kay Jong Hayok kung may nakakuha sa kanyang atensyon. Ang ating bida, isang kasing may karanasang haggler, ay agad na nagpanggap na cool, hindi nagbibigay ng kanyang kalamangan. Kinausap ang sketchy na peddler, nagtanong siya kung magkano ang health potion. Si Song, na nagulat sa kaalaman ni Jong, ay nagtanong kung paano niya nalaman na ang mga kaluluwa ang opisyal na pera. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang tungkol doon, lalo na kung paano sila ilabas. Si Jong Hayok, na hindi nag-abala sa kanyang mga walang kabuluhang sinasabi, ay nagtanong kung magkano. Sumagot si Song na humihingi ng 2 kaluluwa. Ang ating bida ay agad na sumagot, nag-aalok ng isa. Nagtalo ang 2 tungkol sa presyo sa loob ng ilang sandali hanggang sa inilabas ni Jong Hayok ang kanyang trump card. Active Skill Asian Mother Hagelang. Sa pagkabigla ng mga henerasyon ng Hagelang Experience, si Song ay sa wakas ay nawala ng kontrol, na sinasabi kay Jong Hayok na umalis. Hindi niya kailangang magbenta sa kanya. Si Jong Hayok, na laging kalmado, ay sinabi sa kanya na huwag maging ganoon kadali. Ang kanyang uling alok ay ang skill shard kasama ang health potion para sa 2 kaluluwa. Maaaring tanggapin ito ni Song o hindi. Sa katunayan, kung ang kanyang kasalukuyang skill ay hindi ganoon kabasura, hindi man lang niya bibilhin iyon. Si Song, na sa wakas ay sumuko, ay tinanggap ang trade. Nalaman namin ang ilang mahalagang lore ng laro ng kamatayan. Kapag gumagawa ng isang trade, iaabot mo ang alok sa kaliwang kamay at kolektahin ang mga item gamit ang kanang kamay. Siyempre, hindi ito foolproof, dahil ang ilang mga bastards, tulad ni Song ay madaling linlangan ka sa iyong mga kaluluwa kung hindi ka maingat. Ang rat bastard, na ipinagmamalaki ang kanyang panlilinlang,
ay tinukso si Jong Hyuk. Sigurado siyang gagamitin niya ng maayos ang mga kaluluwa. At totoo sa kanyang mga salita, ang ugly bastard ay agad na ginamit ang mga kaluluwa na itinaas ang kanyang pinakamataas na skill level sa 7. Si Jong Hyuk, na malinaw na galit, ay tumingin ng banta kay Song. Gayunpaman, hindi siya agad na nag-react. Kahit na nakakalungkot, sanay na siya sa ganoong mga pangyayari. Ang ilan ay maaaring direktang mag-target sa kanyang buhay, kaya ang ganito ay wala lang. Ang katotohanan na si Song ay hayagang makakalito sa kanila ay nangangahulugan na mayroon siyang isang gang na maaari niyang pagkatiwalaan. At totoo sa kanyang mga deduksyon, ang mga sketchy bastards ay pinalibutan si Jong Hyuk. Ang kanilang bloodlust ay halata. Si Jong Hyuk, na hindi nababahala sa nagbabanta ng mga kalaban, ay kinausap si Song. Kung gusto niyang panatilihin ang kanyang fresh life, dapat niyang ibalik agad ang mga kaluluwa. Si Song, na nagiging mayabang, ay tinukso si Jong Hyuk. Tila hindi niya ganap na naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Bukod pa rito, nagamit na niya ang mga kaluluwa, kaya wala nang ibabalik. Bago pa siya magpatuloy sa kanyang villainappery, nagbigay si Jung ng isang malupit na sipa, na nagpadala sa ugly rat bastard na lumilipad. Nilapitan ang sketchy thief, nangako siya sa kanya ng kamatayan. Kamatayan na ibinigay ng kanyang sariling mga kamay. Si Song, nagalit, ay hinamon si Jong Hyuk. Binalak niyang maging madali sa kanya matapos kunin ang mga kaluluwa. Ngunit ngayon na wala na iyon, tiyak na papatayin niya ang bastard. Sinasabi iyon, inactivate niya ang kanyang skill, na nagpapalitaw ng isang nakakatakot na lilang kinang sa kanyang palad. Ngunit si Jung ay hindi nag-idle. Agad niyang sinipa ang kamay ni Song na dinurog ang taksil na palad na may nakakasuklam na tunog. Ang bastard, nagalit at masakit, ay nagmura kay Jong Hyuk. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan na gawin ito sa kanya? Hindi nagpahinga ang ating bida. Sa isang mapagpasyang palo, ibinagsak niya ang martilyo sa bibig ni Song, na nagbukas ng isang karagdagang butas para sa rat bastard. Si Song, na sa wakas ay napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, ay tinawag ang gang. Ano ang hinihintay nila? Dapat nilang patayin si Jong Hyuk agad. Gusto niyang patay siya. Hindi siya magpapahinga hanggang sa uminom siya ng sopas mula sa kanyang nabubulok na bungo. Nagbuntong hininga si Jong Hyuk. Tila hanggang sa huli, walang iniisip si Song na sumuko. Well, kung ganoon, wala siyang ibang pagpipilian. Sinasabi iyon, mabilis niyang itinulak ang martilyo sa bungo ni Song, na tinapos ang magnanakaw na bastard. Isa sa mga miyembro ng gang ang sumugod, ang kanyang uhaw para sa paghihiganti ay halata. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malaking palad ang humawak sa kanya, na inihampas ang kanyang mukha sa dingding. Ang banayad na higanti ay sa wakas ay sumali sa laban. Si Dwayne, na hawak pa rin ang Yidfo, ay kinausap si Jong Hyuk. Naiintindihan niya ang mga krimen ng Ratong. Ngunit kailangan ba siyang patayin? Si Jong Hyuk, na kasing kalmado pa rin, ay kinausap ang banayad na higanti. Ipinapalam niya sa kanya na ito ang magiging katangian niya. Ang isang kaluluwa sa laro ay katulad ng iyong life force, at papatayin niya ang sinumang nagbabanta sa kanya, anuman ang mangyari. Sa paghila ng kanyang espada, binigyang diin niya ang kanyang paninindigan. Sino man na haadlang sa kanyang daan ay makakatanggap ng parehong pagtrato, kaya dapat mag-isip ng mabuti si Dwayne. Ito ay laro. Ang mga good guys ay laging unang namamatay. Kung si Dwayne ay ang uri ng tao na naaawa sa mga scumbags, kung gayon ang kanyang katapusan ay hindi na malayo. Nakakalungkot, ngunit tila ang oras para pumili ay sa wakas ay dumating. Habang ang dalawang chads ay nagtititigan, ang tensyon sa hangin ay nararamdaman. Ang natitirang bahagi ng gang ni Song ay nanunood sa pagkagulat. Paano namatay ang rat bastard nang ganoon kadali? Hindi naman mahalaga sa kanila. Maaari lang nilang pagnakawan ang kanyang mga labi at kumita ng mabilis. Ang kanilang plano ay tila nakatakda na, ngunit isang bagay tungkol sa kakaibang sitwasyon sa harap nila ang kumuha sa kanilang atensyon. Bakit nag-aaway ang dalawang lovers? May problema sa paraiso, siguro. Well, iyon ay pabor sa kanila.
Kaya, sino sila upang magtanong? Sininyasan ng kanilang kasama na assassin na gumalaw, inihanda ng gang ang kanilang kontra-atake. Ang assassin na kumilos ng mabilis ay agad na sumugod, na nag-aaim ng isang sneak attack kay Dwayne. Ang banayad na higanti, isang segundo na masyadong huli upang mag-react, ay walang magawang pinanood habang ang mga talam ng assassin ay sumaksak sa kanya. Ang masamang bastard na hindi nasiyahan sa isang simpleng pag-atake ng espada, ay inactivate ang kanyang active skill, Snake's Poison, na pinahiran ng talam ng isang nakamamatay na lason. Gayunpaman, nagkaroon ng isang mahalagang pagkakamali ang assassin. Hindi nag-iisa si Dwayne, si Jong Hyuk, na kumilos ng mabilis, ay ginamit ang kanyang light skill, na pansamantalang bumulag sa stealthy assassin. Ang segundong iyon ang lahat ng oras na kailangan nila. Nang buksan ng bastard ang kanyang mga mata, naghihintay ang knuckle sandwich ni Dwayne para sa kanya, na nagdulot ng pagkamatay sa assassin. Ang palo ay sobrang lakas na ang mukha ng assassin ay bumagsak, ang kanyang mga mata ay pumutok. Sa kabila nito, hindi pa tapos si Dwayne. Agad siyang nagbigay ng mas maraming lakas, na itinutulak ang bastard sa lupa. Sa kanyang mga kamao na dumudugo at ang kanyang mga mata ay sa wakas ay nabuksan, tinanggap ng banayad na higanti ang kanyang pagiging knave. Ang kanyang paraan ng pag-iisip ay mali. Ang natitirang bahagi ng gang, na hindi natinag sa brutalidad ni Dwayne, ay sumugod kay Jung, na humihingi ng kanyang kamatayan. Si Jong Hyuk, na hindi nababahala, ay inanalisa ang plano ng pag-atake ng gang. Pinili nila ang isang pincer attack. Sa paghuhusga sa kanilang kawalan ng pag-aalinlangan, malinaw na hindi ito ang kanilang unang ambush. Sa paggawa ng isang hakbang pa, inanalisa niya ang mga skills na ginagamit nila. Salamat sa kanyang hindi mabilang na mga regression, naging mahusay siya sa pagtukoy sa mga kakayahan na ginagamit sa laro. At hanggat kaya niyang tukuyin ang mga ito, kaya niya silang harapin. Sa mabilis na pag-react, nag-conjure si Jong Hyuk ng isang bola ng apoy sa kanyang palad bago ito ay spray sa mga sumusugod na kalaban. Ang level ng fire skill ay mababa, ngunit sapat na mataas upang magdulot ng kaunting pinsala sa gang. Ngunit hindi nila alam na ang pag-atake ay naglingkod sa layunin nito, na pinahinto ang momentum ng kalaban. Sa pagsasamantala sa kalamangan na ito, agad na itinapon ni Jong Hyuk ang Black Hammer, na tinamaan ang isang thug diretso sa mata. Sa pagbagsak ng hanggal, bumaba ang bilang ng kalaban ng isa. Isang bagong thug, si Lee Hyuk, na galit sa malupit na pagpatay ni Jong Hyuk, ay sumugod sa kanya. Nangako siya na magbibigay kay Jong Hyuk ng isang masakit na kamatayan, isa na sobrang gruesome, na hindi siya makapipikit kahit sa kamatayan. Jong Hyuk, na hindi mapigilan sa kanyang bibig, ay kalmadong umasinta sa kanyang posisyon sa labanan. Siguro kung sabay-sabay na umatake ang mga magnanakaw, magiging mahirap ito. Pero sa kasamaang palad para sa kanila, nawalan sila ng pagpipigil at umaatake ng paisa-isa na parang mga asong ulol. Nakatutok, inilabas ni Jong Hyuk ang kanyang fire skill kay Liek. Ang tuso na kalaban, mas maliksi kaysa sa inaasahan ni Jung, ay agad na umiwas sa atake at muling sumugod. Sa isang malupit na paghiwa, tinarget niya ang leeg ni Jong. Madaling naharang ni Jong Hyuk ang atake. Salamat sa passive skill na kanyang strong bones, ang paghiwa ay parang kilati lang. Si Lee Hyuk, na hindi inaasahan ang ganoong depensa, ay natigilan sandali. Bago niya makuha ang kanyang isipan, binasbasan siya ni Jong Hyuk ng isang mainit na halik sa bungo, sinaksak ng diretso ang kanyang utang-utak. Sa isa pang kalaban na natamba, si Jong Hyuk ay humarap sa mga natitirang tanga. Ang mga bastos, na walang sawa, ay sumugod kay Jong Hyuk. Si Jong, na ayaw mag-aksaya ng oras, ay naglunsad ng sarili niyang atake, hinahampas ang kanyang nagliliyab na espada sa mga kalaban. Sinamahan niya ang atake ng isang fire strike, na malupit na sinusunog ang mga ulo ng kalaban. Pinapanood ang mga sumisigaw na magnanakaw, si Jong Hyuk ay walang awang naglabas ng isa pang fire strike para sunugin ang mga bastos hanggang sa maging abo. Tapos na sa brutal na labanan,
si Jong Hyuk ay kalmadong kinolekta ang mga kaluluwa. Tinatanong si Dwayne, tinanong niya kung mayroon pa siyang mga naiveng kaisipan tungkol sa mapayapang pakikipagsamahan. Tulad ng sinabi niya noon, ang lag ay isang impyerno ng kamatayan kung saan ang kapahamakan lang ang naghihintay sa mga taong handal na mabait. Tinitigan siya ng masigla, tinanong ni Jong Hyuk si Dwayne na magdesisyon. Tapos na ang oras ng kanyang pag-aalinlangan. Naglaan si Dwayne ng sandali para pag-isipan ito bago ibaling ang kanyang atensyon sa nabugbog na magnanakaw. Sa isang nakakasulasok na apak, dinurog niya ang bungo ng bastardo, tinapos ang kanyang bulok na buhay. Ang higanti, sa wakas ay nagpakatao na, sinabi kay Jong Hyuk na tama siya. Sa log, ang kamatayan ay binabayaran ng kamatayan, at wala siyang balak na iwasan ito anumang oras. Si Jong, na ipinagmamalaki ang kanyang buo, ay pinasigla ang paglago ni Dwayne. Sa impyernong iyon, ang kamatayan ng iba ay nagpapatatag sa kanilang sariling lakas. At totoo sa kanyang mga salita, agad na ginamit ni Jong ang lot na nahulog ni Song, nakuha ang passive skill na Calm Mind mula sa skill shard. Ginagarantiya ng skill ang pagpipigil anuman ng sitwasyon. Sa kanilang masaker na kumpleto, tinitigan ni Dwayne ang iba pang mga tao sa silid. Sa kabila ng malaking laban, walang sinuman ang namagitan. Ipinaliwanag ni Jong Hyuk na inaasahan ito. Karamihan sa mga tao sa log ay mga estranghero sa isa't isa. Hindi makatwira na makialam sa negosyo ng iba. Ang tanging mga maaaring namagitan ay ang gang ni Song, ngunit sila ay naubos na. Bukod pa rito, nasaksihan ng mga tao ang kanilang pag-ubos kay Song at sa kanyang grupo. Karamihan ay ayaw makipaglaban sa kanila pagkatapos nito. Habang si Jong Hyuk ay nakatingin pa, isang kalansing ang narinig mula sa likod ng mga kurtina, na ikinagulat ng lahat. Anuman ito, halatang kinakabahan ang lahat. Napansin ni Dwayne ang tunog ng paghinga sa likod ng mga kurtina. Si Jong Hyuk, na nalilito rin, ay sumagot na hindi niya rin alam kung ano iyon. Ngunit anuman iyon, natatakot ang lahat kaya malamang ay hindi ito maganda. Isang malakas na boses ang pumutol sa kanilang talakayan. Ang boses ay pag-aari ni Yu Bong-ho, isang Chad na may makulay na buhok at mamahaling damit. Ang kanyang pampublikong attribute ay nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng dalawang active skills ng sabay. Sa kasalukuyan, ang kanyang pinakamataas na skill level ay 6. Si Jong Hyuk, na laging naghihinala sa mga bagong dating, ay nag-invest ng 11 kaluluwa para i-level up ang kanyang calm breathing. Sa pagtaas ng level sa 6, ang kanyang recovery ay mapapabuti ng malaki. Ang bagong Chad ay nagpakilala, sinabi sa dalawa ang kanyang pangalan. Gayunpaman, pinutol siya ni Jong. Sinabi niya sa kanya na maging diretsahan. Ano ang gusto niya? Si Bong, na may nakakasilaw ng ngiti, ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na sumali sa mga Chad. Oh, ito ba ay isang love triangle na nararamdaman ko? Mag-ingat, Dwayne. Mayroong darating para sa iyong bu. Si Dwayne, na parang selosong kasintahan, ay nagtanong kay Bong kung siya ay mapagkakatiwalaan. Sumagot si Bai na hindi kinakailangan ng tiwala. Ang mahalaga ay ang kanyang kakayahan. Kung nais nilang mabuhay, ang pagtutulungan ay hindi maiiwasan. Si Jung Hyuk, na laging nasa kanyang murdery vibes, ay nagbabala kay Bong na huwag mag-isip na magtaksil sa kanila. Kung gagawin niya, kung gayon anuman ang sitwasyon, iiwanan ni Jung ang lahat at papatayin siya. Si Bong, na hindi natin nagsahalata ngunit bahagyang gay na banta, sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Sa kabila ng kanyang hitsura, siya ay isang chill na tao. Bukod pa rito, wala siyang balak na mamatay pa. Kaya't ang pagtataksil ay wala sa kanyang mga plano. Nakatutok, itinuro ni Bong ang mga kurtina. Kahit na gusto nilang umalis, mayroon silang malaking problema. Isang malaki at masamang bagay ang naghihintay sa kanila sa likod ng madugong kurtina. Si Dwayne, ang selosong kasintahan, ay agad na nagreklamo. Hindi niya gusto o pinagkakatiwalaan si Bong, kaya't ang paglalakbay kasama niya ay hindi mangyayari. Bukod pa rito, ang makulay na bastardo ay halatang hinahabol ang kanyang copy, kaya bakit niya bibigyan siya ng pagkakataon? Kinontra ni Bai ang kanyang pagtutol, itinuro na habang malakas ang dalawa, kahit sa tulong niya, ang gawain ay halos imposible pa rin. Si Jung Hyuk, na nakuha ang nakakabahalang tono,
tinanong si Bang kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang makulay na Chad, na nakitang mas madaling ipakita kaysa ipaliwanag, ay inakay ang dalawa sa mga kurtina. Binuksan ang mga ito, inihayag niya ang kabilang kalahati ng silid, at ito ay impyerno. Hindi lang ito madyugo, na nagpapahiwatig ng isang malungkot na kapalaran para sa sinumang pumasok, ngunit ito rin ay nakakabigo dahil ang exit door ay malayo sa kabilang dulo ng silid, na nangangahulugang wala silang pagpipilian kundi harapin ang halimaw na nagbabantay nito. Speaking of halimaw, isang mabigat, madugong paa ang hamampas sa sahig, dinudurog ang sahig na semento sa ilalim nito. Ang paa na ito ay pag-aari ng megalithic man, isang nakakatakot na bato na higanti na mas mataas kaysa sa mga natigil ang manlalaro. Gusto kong ilarawan kung ano ang hitsura nito, ngunit muli, ang lag ay sa isang bagay kaya nahihirapan akong makahanap ng mga salita. Honestly, ano ba to? Tulad ng inaasahan, ang aming mga Chad ay natakot, lalo na't ang bastardo na parang quagmire ay nagpapalabas ng mga kutsilyo sa kanila. Si Bai, na nagpapatuloy sa kanyang presentasyon, ay ipinakilala ang nakakatakot na kalaban sa grupo. Ipinaliwanag niya na ang megalithic man ang tunay na balakid sa pag-clear ng silid. Sa kabutihang palad, ang demonyo ay hindi kailanman umaalis sa kanyang kalahati ng silid, kaya't sila ay medyo ligtas pa. Ang malumanay na higanti, na halatang nanginginig dahil sa higanti, ay napansin na ito ay mas mataas sa 3 metro. Isang tunay na higanti, hindi tulad ng kanyang pekeng titulo. Ang misyon ay nagsabi na kailangan nilang alisin ang isang malaki at mabigat na bagay. Kaya, ito ay malinaw na ito. Si Jong Hayok, na natakot din, ay tinitigan ng kalaban na isipin na makikilala niya ang higanti sa ikatlong palapag ng basement. Ano ba talaga ang nangyayari sa lag? Humarap kay Dwayne, tinanong ni Jong Hayok kung kaya nilang solo ang tagapagbantay. Agad na tinanggihan ni Dwayne ang ideya. Ano man ang kanyang tingnan, iyon ay ganap na lampas sa kanilang kakayahan. Ngunit paano si Jong? Mayroon ba siyang malaking brain strategy para malampasan ang balakid na ito? Si Jong, na laging praktikal, sinabi sa kanya na kalimutan na lang ito. Ang kalaban ay hindi madaling matamba, kahit na may pinakamahusay na diskarte. Ibinabaling ang kanyang atensyon kay Bang, tinanong ni Jung kung bakit siya nagpupumilit na sumama. Ano ang kanyang binabalak? Sumagot si Bai na simple lang ang kanyang mga dahilan. Ang dalawa sa kanila ay malakas, na nagbibigay sa kanya ng pinakamahusay na pagkakataon na mabuhay. Batay sa kanyang pagsusuri, 3 tao ay dapat sapat na para harapin ang tagapagbantay, ngunit karamihan ay tumanggi na subukan, natatakot para sa kanilang buhay. Siyempre, mayroong mga tumanggap, ngunit pinatay sila ni Jong Hayok at Dwayne, na nag-iwan sa kanya sa simula. Nagtanong pa si Jong Hayok, tinatanong kung bakit hindi siya sumubok na makipag-team sa iba. Ipinaliwanag ni Bang na ang kanyang pakikilahok sa kaduda-dadanggang ay nagresulta sa kawalan ng pakikipagtulungan sa iba pang mga manlalaro. Dahil sa mga bastardong iyon, napilitan siyang maglipat ng maraming bangkay, na hindi maiiwasang maglagay ng hiwalay sa kanya at sa lahat ng iba pa. Ngunit kahit na hindi ito sapat para masiguro ang kanyang kaligtasan dahil ang mapanlin lang na magnanakaw ay naggrupo pa rin at nag-ambush sa kanya, halos mamatay siya. Napansin ang mga peklat sa tiyan ni Bong, lumaki ang mga mata ni Jong Hayok sa gulat. Sa isang natatarantang boses, tinanong niya si Bang kung paano niya nagawang pagalingin. Ang sugat ng napakabilis. Nalito sa pinabigat na reaksyon, sumagot si Bang na salamat ito sa kanyang mga skills. Ipinaliwanag niya na kaya niyang harapin ang mga panlabas na sugat batay sa kanyang skill level, bagaman ang aksyon ay nagpapagod sa kanya, minsan ay hanggang sa punto na hindi na siya makagalaw. Si Jong Hayok, na nabahala sa paghahayag, ay napansin na ito ay isang skill na hindi pa niya nakikita, kahit na sa kanyang hindi mabilang na pagbabalik loob. Ibig bang sabihin nito na ang lag ay mayroon ding mga bagong passive skills? Naramdaman niya na mayroong kakaiba bago, ngunit ngayon ay halata na. Ang mga misyon, kalaban, at skill sa pagbabalik loob na ito ay patuloy na nagbabago, at ang death game ay nagiging ligaw mula nang siya ay magising. Ito ay maaaring isang hula lang, o marahil isang malakas na pakiramdam, ngunit ang buhay na ito ay parang ang huli niya sa lag. Si Bai, na walang alam sa nakakabahalang pagkaunawa ni Jong Hayok, ay tumawag.
Tinanong niya kung ano ang kanilang susunod na galaw. Haharapin ba nila ang tagapagbantay ng magkasama? Si Jong Hayok, na ayaw mag-aksaya ng oras, ay agad na sumang-ayon. Ang pagkaantala ay hindi magdudulot ng mabuti sa kanila. Si Dwayne ng Sundeer ay sumingit. Bagaman hindi niya gusto ang makulay na Chad, ang kanyang mga kamay ay nakatali sa sitwasyong ito. Maaari nilang tapusin na lang ito. Nakatutok, in-upgrade ni Jung ang kanyang strong bone sa level 7. Bagaman tiwala sa kanyang pisikal na depensa, isang maliit na paghahanda ay hindi makakasama. Speaking of paghahanda, sobra-sobra na harapin ang higanti sa kanilang kasalukuyang skills at levels. Ang tanging solusyon ay mangolekta ng mga kaluluwa at itaas ang kanilang mga levels, ngunit kahit na, ang kanilang battle strategy ay lubhang limitado. Ang isang buong harapang pagsalakay ay ang tanging posibleng taktika, bagaman ang kaligtasan ay kaduda-duda. Mabilis na nakakuha si Bai, nagboluntaryo na mangolekta ng lahat. Gayunpaman, sinabi ni Jong sa kanya na mag-chill. Kahit na gawin nila iyon, hindi pa rin ito sapat. Humarap sa mga nalulumbay na manlalaro, sumigaw si Jong Hayok para makuha ang kanilang atensyon. Ipinakita niya sa kanila na ang kanilang kasalukuyang kapalaran ay ganap na basura. Sila ay parang mga tupa na naghihintay na mamatay. Ang tanging pagkakaiba ay kung kailan at paano. Gayunpaman, binibigyan niya sila ng dalawang pagpipilian. Maaari nilang pagsamahin ang kanilang lakas at tumulong na patayin ang tagapagbantay o maaari silang mamatay sa kanilang mga kamay doon at noon din. Ang pagpipilian ay sa kanila. Lumaban ng magkasama bilang mga kasamahan o pilit na ibigay ang kanilang mga kaluluwa at buhay sa kanya. Si Bai, na halatang nabigla, sinabi sa kanya na maghintay. Ano ang ibig niyang sabihin na kanilang mga kamay? Kasama ba niya siya sa usapan? Humarap kay Dwayne, nagmakaawa siya na kausapin si Jong. Si Dwayne, na hindi natinag, sinabi sa kanya na mag-chill lang. Bagaman ang mga pamamaraan ni Jongs ay hindi tradisyonal, sila ang dahilan kung bakit siya ay buhay pa rin hanggang ngayon. Dapat umupo si Byung at magtiwala sa kanilang puppy. Isa sa mga manlalaro ang sumagot sa hamon ni Jongs. Binalaan niya si Jong Hayok na huwag magbitaw ng mga salita ng walang ingat, lalo na kung nagdadala sila ng mga halatang banta. Oo, ang trio ay maaaring malakas, ngunit kahit para sa kanila, ang paghawak sa ganoong kalaking grupo ay imposible. Bukod pa rito, ano ang pumipigil sa kanila na patayin na lang ang mayabang na protagonist? Ang luhang bastardo na ito ay si Mark Rowan. Ang kanyang pampublikong attribute ay isang strong throat, strong voice. Sa kasalukuyan, ang kanyang pinakamataas na skill level ay 6. Sinusuri ang Chad na ito, na mukhang mataas sa mushrooms, napansin ni Jong Hayok na ang kanyang aura ay iba. Sa hitsura nito, si Mark ang tunay na boss ng grupo. Ang dahilan kung bakit hindi ganap na makontrol ni Song at ng kanyang gang ang silid ay malamang dahil sa kanya. Ang aming boy, na tumanggi na umatras, ay pinalakas ang kanyang banta. Ipinakita niya kay Mark na seryoso siya. Ang tanging tanong ay kung gusto ba talaga ni Mark na subukan siya. Agad na umatras ang luhang Chad. Wala siyang pagnanais na labanan si Jong. Bukod pa rito, tama si Jong Hayok. Ang mga tao sa silid na iyon ay nasa kanilang limitasyon. Ang isang pagbabago ay kinakailangan bago ang mga bagay ay maging ganap na magulo. Hinarap si Jong, tinanong ni Mark kung ano ang plano. Paano niya balak patayin ang tagapagbantay habang pinananatiling ligtas ang lahat? Narinig ang mga naiveng salita, tumawa si Jong Hayok. Si Mark, na nalilito sa reaksyon, tinanong kung ano ang nakakatawa. Sumagot si Jong Hayok, sinabi sa kanya na putulin ang ano ang ibig niyang sabihin. Panatilihing ligtas ang lahat, mayroong halatang mamamatay. Hindi ito maiiwasan. Ang tanging sigurado siya ay ang kanilang mga pagkakataon na mabuhay ay mas mataas kung pagsasama-samahin nila ang kanilang lakas at lalabanan ang tagapagbantay bilang isang grupo. Sa katunayan, dapat alam na ito ni Mark. Kaya't maaari silang magkaroon ng pag-uusap na iyon sa unang lugar. Sa mga salitang iyon, tinapos ni Jong Hayok ang debate. Tapos na ang oras para sa pakikipag-usap. Oras na para kumilos. Bago sila makagalaw, gayunpaman, isang malakas na bang ang sumabog sa likod nila, na ikinagulat ng grupo. Ang nakakatakot na ingay ay mula sa tagapagbantay na sinuntok ang bakal na gate,
na tila sinusubukan ang mga limitasyon nito. Si Dwayne, na pinagpapawisan, tinanong si Bang kung ganito ba ang karaniwang ginagawa ng tagapagbantay. Tinanggihan ito ni Bang, ipinaliwanag na bagaman paminsan-minsan ay sinasaktan nito ang mga bar, hindi ito kailanman sa ganoong antas. Ang iba pang mga bot ay nagmurmur sa pagsang-ayon. Mayroong tiyak na kakaiba, kahit isang Pekeng Garcia ay sumingit, nagtanong ng kinakabahan kung magiging okay sila. Huwag kang mag-alala, Mommy. Ang aming boy ay protektahan ka sa oras na ito. Ngunit syempre, ito ay lag. Walang kailanman nangyayari ayon sa plano sa sinumpang mundong ito. Sa isang malakas na suntok, sinira ng tagapagbantay ang bakal na mga gate, winasak ang huling kaligtasan para sa mga manlalaro. Sa isang nakakabahalang tingin, ang higanti ay tinitigan ng grupo, na maaari lang manood sa gulat at takot habang ang kanilang ligtas na zone ay nawasak. Si Dwayne, na sinumpa ang kanilang masamang kapalaran, ay nagkomento na sila ay nasa parehong bangka. Ngayon, gusto man nila o hindi, ang iba pang mga manlalaro ay kailangang lumaban. Si Bai, na sumusumpa rin, ay naghinagpis na hindi pa sila nakabuo ng isang plano. Paano nila haharapin ang higanti sa ganoong paraan? Si Jong, na hindi natinag sa hindi patas na pag-unlad, sinabi sa mga Chad na mag-lock-in. Ang anumang naunang mga plano ay ganap na wala na. Ang tanging magagawa nila ay mag-focus at tumugon ng naaayon. Ang tagapagbantay, na walang pakialam sa kanilang natarantang estado, ay gumawa ng unang galaw. Yumukod ng mababa, inilunsad nito ang sarili patungo sa grupo na may nakakatakot na bilis. Bilis na sumalungat sa napakalaking sukat at bigat nito. Si Jong Hayok, na kinikilala ang nakamamatay na layunin, ay agad na sumigaw para ang lahat ay umiwas. Sumunod ang squad na halos maiwasan ang sumusugod na kapahamakan. Gayunpaman, ang ilang mga manlalaro ay hindi ganoon kalaki. Nahuli sa landas ng higanti, sila ay nabugbog hanggang sa maging wala. Sa mga naghihirap na sigaw, ang kanilang mga katawan ay naging mga durog na tumpok, dugo ang damaloy kung saan sila nakatayo. Sinuri ni Jong Hayok ang masamang kalaban. Ang labis na tibay nito, ang walang katuturang bilis, at ang mapanira na kapangyarihan ng atake ay sapat na para isang shot ang anumang hinawakan nito. Anuman ang kanyang tingnan, sila ay lubos na ang mga bot ay nakuha rin ito, ang kanilang mga ekspresyon ay naging malungkot sa pag-asa. Sama-sama, lahat sila ay may isang pag-iisip. Ang bastardo na si Jong Hayok ay gusto silang lumaban sa ganoong halimaw. Wala ba siya sa kanyang sarili? Si Jong Hayok, na parang naramdaman ang kanilang mga pagdududa, ay sumigaw sa kanila na mag-focus. Inutusan niya sila na maglagay ng distansya sa pagitan nila at atakihin ang tagapagbantay gamit ang mga ranged skills. Dapat nilang targetan ang mga binti nito, umaasa na limitahan ang paggalaw nito. Sa kabila ng mahusay na mga tagubilin, wala sa mga ito ang nakarating sa mga manlalaro. Sa isang sumusugod na higanti sa harap nila, masyado silang abala sa pagprotekta sa kanilang sariling buhay para mag-alala tungkol sa mga sinasabi ng isang estranghero. At kaya, nang walang koordinasyon, ang hindi maiiwasan ay nangyari. Sinaksak ng higanti ang mga manlalaro, na nagpadala sa kanilang mga durog na bangkay na lumilipad na parang mga basahan. Ang ilang mga malas na tanga ay nahampas sa dingding, ang kanilang mga pagkamatay ay kasing kaawa-awa ng kanilang buhay. Si Jong Hayok, na nanunood ng lahat ng ito mula sa gilid, ay sumumpa. Kalimutan ang tungkol sa mga taktika. Sa rate na ito, lahat sila ay mabubura. Sa kasamaang palad, mukhang ang lahat ay kailangang bumagsak sa kanya muli. Tumakbo sa paligid ng silid, layunin niyang mangolekta ng maraming kaluluwa hanggat maaari. Ang lahat ay hindi may iwasang nakasalalay sa kanyang lakas, kaya't maaari niyang taasan ang kanyang level hanggat maaari. Si Mark, na napansin din ng hindi kanais-nais na pag-unlad, ay nagpasya na kumilos. Pag-activate ng kanyang strong voice skill, inulit niya ang mga tagubilin ni Jong sa lahat sa silid. Dahil sa kanyang malakas na lalamunan, ang kanyang mga salita ay tumagos sa takot, na sa wakas ay umabot sa mga manlalaro. Sa walang balang koordinasyon, pinalibutan ng mga manlalaro ang kalaban, sabik para sa isang counterattack. Isang bot na nagiging mayabang, ay huminto para hamakin ang kalaban, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanukso ng ngiti.
Gayunpaman, ito ay naging isang hanggal na pagkakamali, dahil madaling pinawi ng demonyo ang atake ng apoy, lumukso ng malupit sa mayabang na Dod. Sa mga naghihirap na sigaw, isa pang hanggal na manlalaro ang bumagsak. Ang kanyang kamatayan ay kasing hanggal din. Si Jong Hayok, na nanunood pa rin mula sa gilid, ay namangha sa katangahan ng bot. Hindi ba karaniwang kaalaman na ang apoy ay mahina sa Earth? Ano ba talaga ang iniisip ng dude? Hindi lang siya, ngunit ang iba pang mga manlalaro ay kasing hanggal din, dahil ang kanilang mga atake ay hindi makakarating sa tagapagbantay. Ang tanging paraan para umatake ay sa pamamagitan ng melee damage, ngunit halatang walang sinuman sa kanila ang gustong lumapit. Humarap kay Dwayne, pinaalala ni Jung sa kanyang buo na huwag sumulong ng walang ingat. Dapat muna siyang mangolekta ng mga kaluluwa at mag-level up ng kanyang mga skills. Kapag sapat na ang kanilang nakuha, aatake sila ng magkasama. Nagpatuloy ang desperadong labanan. Ang mga manlalaro ay bumagsak na parang mga langaw habang ang higanti ay nagwawala sa silid. Sa isang huling gawa ng desperasyon, isang manlalaro ang naghagis ng atake ng kidlat sa nilalang, umaasa na mabali ang mga depensa nito. Ngunit tulad ng apoy, ang kidlat ay mahina sa lupa. Madaling pinawi ito ng tagapagbantay, sinaksak ang kawawang tanga hanggang sa maging wala. Ang iba pang mga manlalaro, na sinamantala ang distraction ng tagapagbantay, ay binato ang mga paa nito, epektibong pinahinto ang paggalaw nito. Si Mark, na tuwang-tuwa sa kanilang pagtutulungan, ay nagbigay senadoryas para sa lahat na umatake. Ang mga manlalaro, na bulag na nagtitiwala sa kanilang leader, ay sumugod sa higanti na handa ang kanilang mga sandata. Gayunpaman, ang demonyo ay napatunayang mas tuso kaysa sa inaakala nila. Pagkatapos na painitan ang mga manlalaro na lumapit, mabilis na sinimulan ng tagapagbantay ang counterattack nito. Sa isang malakas na paghampas, binugbog ng tagapagbantay ang mga manlalaro, na nagpadala sa kanilang mga kaawa-awang bangkay na lumilipad. Kahit na ito ay hindi sapat para sa demonyo, sinamahan nito ang paghampas ng isang suntok, madaling binawasan ang mga manlalaro sa madugong pulps. Sa isang labis na pagpapakita ng kapangyarihan, sinuntok ng tagapagbantay ang mga manlalaro. Saan man magpunta ang mga kamao nito, ang mga buhay ay inani, na walang kapangyarihan na pigilan ito. Si Jong Hayok, na nasa kanyang scavenger hunt pa rin, ay palihim na gumalaw sa paligid ng silid, nangongolekta ng maraming kaluluwa hanggat maaari. Oo, malungkot na samantalahin ang mga patay sa ganoong paraan, ngunit ano ang kanyang pagpipilian? Kailangan niyang maging mas malakas. Anuman ang pamamaraan, habang inaani niya ang mga kaluluwa, si Jong Hayok ay natitised sa isang nasugatan na Chad, na halos kumakapit sa buhay. Sa isang sirang boses, ang lalaki ay nagmakaawa para sa awa, ang sakit ay masyadong mahirap tiisin. Si Jong Hayok, na laging isang maaway na Chad, ay agad na sumunod. Hinihila ang kanyang espada, nangako siya na ipaghihiganti ang lalaki. Ang kapwa-palad na lalaki, bagaman mahina, ay nagpasalamat kay Jong Hayok. Sa ganoon, maaari siyang magpahinga ng mapayapa. Si Jong Hayok, na kumikilos sa kanyang pangako, ay agad na sinaksak ang kasamahan, tinapos ang kanyang buhay. Sa isang tahimik na panalangin, hiniling niya sa kawawang kaluluwa ang kapayapaan sa kabilang buhay. Sa pagkuha ng kaluluwa ng lalaki, napansin ni Jong Hayok na ang kanyang koleksyon ay umabot sa 19. Bagaman hindi marami, sapat na ito para lumaban. Ibinabaling ang kanyang atensyon sa labanan, napansin niya si Mark na sumusugod sa tagapagbantay. Ang matapang na leader, na palihim na lumalapit sa boss, ay agad na ginamit ang kanyang trump card, Time Bomb. Ito ay isang active skill na naglalagay ng isang bomba sa isang target. Sa pag-activate, ang bomba ay sasabog sa loob ng 10 segundo. Sa pagtatapos ng gawain, mabilis na tumawag si Mark para sa lahat na magkalat bago pasabugan ang bomba. Ang pagsabog ay tumama na may nakakabingi na boom na nagdulot ng malaking pinsala. Tuwang-tuwa sa tagumpay nito, pinasigla ng mga manlalaro si Mark na gamitin muli ang skill. Ang boss, bagaman handa, ay hindi kayang matupad ang kanilang mga hinihingi. Ang atake ay hindi isang bagay na kaya niyang gawin ng walang hanggan. Ito ay lag, hindi pinahihintulutan ng mga cheat abilities.
Habang ang mga manlalaro ay umaasa pa rin na nakatitig sa natumbang kalaban, nais na huwag itong bumangon muli. Ang malakas na boses ni Jong Hyuk ay tumawag, na nagpapaalala sa kanila na mag-ingat. Gayunpaman, huli na ang kanyang babala. Ang boss ay target na si Mark, ang higanteng palad nito ay lumalapit sa kanya. Bago siya makapag-react, hinawakan siya ng boss sa ulo, inangat siya mula sa lupa. Ang iba pang mga manlalaro, na nag-aalala sa kanilang leader, ay sumigaw sa kanyang pangalan sa desperasyon. Gayunpaman, ito ay napatunayang walang silbi dahil dinurog ng kalaban ang ulo ni Mark, ibinabad ang sahig sa kanyang dugo. Si Jong Hyuk, na napansin ang malungkot na pag-unlad, ay inutusan si Dwayne na sumama sa kanya sa pag-atake. Dahil patay na si Mark, ang iba pang mga manlalaro ay siguradong babagsak. Kailangan mayroong gawin bago mangyari iyon. Totoo sa kanyang hula, ang higanti ay sumugod sa mga manlalaro, mabilis na. Natalo ang mga ito. Kung wala ang kanilang leader, sila ay walang iba kundi kumpi, na bumabagsak ng kaawa-awa sa bawat apak o suntok mula sa boss. Sa isang pagpapakita ng nakakasulasok na kalupitan, dinurog ng boss ang mga manlalaro sa madugong pops, pinunit ang kanilang mga katawan. Si Jong Hyuk ay sumumpa sa inaasahang massacre. Alam niya na mangyayari ito, ngunit hindi niya akalain na mangyayari ito ng napakabilis. Si Dwayne, na nagagalit sa pagpatay, ay nagpa siya na kumilos. Ginamit ang kanyang active skill, strength increase, binuff niya ang kanyang lakas ng 50% bago sumugod sa boss. Sa isang umuugong na sigaw, sumigaw siya sa mayabang na bato na kainin ang kanyang itim na palakol. Ang palakol ay hindi malaki, ngunit sinabi niya na ang kanyang palakol ay ang perpektong sukat, kaya't okay lang. Sinasabi iyon, sinuntok niya ang boss, nagdudulot ng pinsala sa balat ng bato ng halimaw. Hindi tumitigil, ang malumanay na higanti ay agad na dinobol ang kanyang pagsalakay, binubuhusan ng boss ng isang sunod-sunod na atake. Ang mga espada ay maaaring hindi epektibo, ngunit ang kanyang palakol ay ang perpektong kasangkapan para harapin ang isang bastardo na gawa sa bato na tulad niyan. Habang nagpapakitang gilas pa rin siya, binato siya ng boss ng isang curveball. Sa nakakatakot na bilis, pinigilan ng higanti ang kanyang atake, hinawakan ang kanyang braso sa isang mahigpit na pagkakahawak. Si Dwayne, na nabigla sa counterattack, ay sumumpa. Mukhang siya ay tapos na. Sa ilalim ng matigas na pagkakahawak ng boss, napilitan si Dwayne na pakawalan ang kanyang mapagkakatiwalaan na palakol. Ang tunog ng pagkalansing ng palakol na tumama sa lupa ay nagsilbing senadoryas para sa boss na simulan ang counterattack nito. Bumalik, naghanda ang higanti ng isang nakamamatay na suntok, na inilabas sa Dwayne na may nakakatakot na bilis. Ang Chad, na ngayon ay walang depensa, ay nanood sa takot habang ang nakamamatay na suntok ay papalapit sa kanya. Mabilis na nag-react, agad niyang ginamit ang kanyang active skill, stamp kick, na naghahatid ng isang masamang sipa sa binti ng higanti. Ang matinding kapangyarihan ng atake ay nagpadala ng mga shockwave sa buong silid, na nagtulak sa binti ng boss sa sahig na semento. Nawalan ng balanse, ang dating nakamamatay na suntok ng higanti ay walang saysay na tumama sa lupa, na halos hindi tinamaan ang nakulong na Chad. Gayunpaman, ang boss ay hindi aalis ng walang dala. Naglalabas ng higit na lakas, dinurog nito ang braso ni Dwayne, na nagpadala ng masakit na sakit sa katawan ng Chad. Si Dwayne, na ngayon ay may natatarantang hitsura sa kanyang mukha, ay tiniis ang nakakasilaw na sakit. Sa loob, nagpasalamat siya sa kanyang strength skill dahil kung wala ito, dinurog na sana ng higanti ang kanyang braso sa isang madugong pool. Gayunpaman, kahit na ang kanyang skill ay may limitasyon, kaya't kailangan mayroong gawin at mabilis. Hinigpitan ang kanyang kamao, bumalik si Dwayne bago nagtulak ng isang killer hook sa mukha ng boss. Ang suntok ay nag-iwan sa higanti na nanlalata, ang dating maringal na depensa nito ay unti-unting nadudurog. Gayunpaman, si Dwayne ay hindi naiwan na walang pinsala. Ang higanti ay hindi tinawag na megalithic man ng walang dahilan. Ang depensa nito ay kasing walang katuturan tulad ng inaasahan mo. Kaya, kahit na siya ang nagdulot ng suntok, nagdusa pa rin siya ng malaking pinsala sa kanyang kamao. Napansin na hindi siya magtatagal sa ilalim ng mga sitwasyong iyon,
nagmakaawa si Dwayne para sa tulong mula sa isang tao na maaari niyang asahan, ang kanyang puppy at buo, si Lee Jong-hyuk. Ang aming boy, na parang naramdaman ang distress signal mula kay Dwayne, ay gumapang sa boss, ang kanyang itim na martilyo ay nakahanda na hampasin. Sa isang brutal na paghampas, sinuntok niya ang higanti ng diretso sa likod, na nagpadala ng mga piraso ng depensa nito na lumilipad. Ang lakas mula sa suntok ay nag-iwan sa higanti na nalito, na pinilit itong lumuhod. Si Jong-hyuk, na hindi tumitigil, ay agad na inactivate ang kanyang passive skills, strong bones, at tough skin. Sa proteksyon ng upgraded skills, siya ay lumukso sa boss, handa ang kanyang kaliwang hook. Hindi nag-aaksaya ng oras, mabilis niyang ipinadala ang suntok na lumilipad, na nagtulak dito ng malalim sa katawan ng higanti. Ang boss, na natigilan mula sa suntok, ay sa wakas ay pinakawala ng pagkakahawak nito sa braso ni Dwayne, na nagbigay sa Chad ng pagkakataon na makalusot. Si Jong, na napansin na ligtas ang kanyang buo, ay dinobol ang kanyang atake, naglalabas ng isang sunod-sunod na paghampas sa likod ng boss. Sa matinding determinasyon, sinamahan niya ang mga hampas ng martilyo sa mga atake ng suntok, desperado na pabagsakin ang boss. Oo, ang kanyang mga kamao ay nasusunog at ang kanyang mga buko ay dumudugo, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa kanyang isipan ay maghatid ng isa pang suntok. Isa pang suntok para sa wakas ay pabagsakin ang bastardo. Habang nasa kanyang madugong pagkalito pa rin, isang apurahang boses ang tumawag, nagbabala sa kanya na umiwas. Si Jong, na medyo malabo mula sa pagkauhaw sa dugo, ay nabigo na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Bang. Bago niya pag-isipan ito, isang nakamamatay na suntok na naglalayon sa kanyang ulo ay mabilis na lumitaw sa harap niya. Si Jong-hyuk, na sinumpa ang bastardo na gumawa nito, ay agad na lumukso sa gilid, na halos umiwas sa paputok na atake. Sa chatty agility, katulad ng aming bumagsak na Mommy Garcia, nagsagawa siya ng isang backflip, na lumapag ng maaliwala sa kanyang mga paa. Ang iba pang mga manlalaro, na napansin na ang boss ay nasa kanilang kamay, ay lahat ay lumukso sa higanti, ang kanilang makasariling pagnanais ay mas nangingibabaw sa loika. Si Jong-hyuk, na nanunood sa mga bot na sumusugod sa boss, ay agad na naunawaan ang kanilang dahilan. Gusto nilang matupad ang 10% na contribution quota na inisyo ng pagsubok. Wala silang pakialam kay Jong-hyuk, kahit na siya ay nagdusa ng collateral damage. Isang manlalaro ay gumawa pa ng isang hakbang, naglunsad ng isang sneak attack sa aming boy. Sa isang murang linya mula sa isang budget na pelikulang Timo, ang bot ay tumawag para mamatay si Jong-hyuk. Ang aming boy, na nabigla sa halatang sneak attack, ay madaling naiwasan ang kanyang atake ng sibat, na nag-iwan sa kanya na bukas para sa isang counter. Sa brutal na kahusayan, sinuntok niya ang bastardo, na pinilit ang kawawang tanga na lunukan ang kanyang sariling ngipin at dugo. Si Jong-hyuk, na ayaw magpakita ng awa, ay agad na lumukso sa tanga. Sa isang nakakasulasok na pagdurog, ibinaba niya ang martilyo sa bungo ng manlalaro, na nilunod ang lupa sa kanyang dugo. Hinahamak ang hanggal na bastardo, pinayuhan ni Jong-hyuk siya na panatilihing sarado ang kanyang bibig sa susunod na nais niyang mag-ambush sa isang tao. Well, patay na siya, kaya't kailangan lang niyang isara ang kanyang bibig sa susunod na buhay. Ibinabaling ang kanyang atensyon sa boss, hindi siya nagulat na makita ang higanti na ganap na pinapatay ang mga manlalaro. Ang pinakamahusay na paraan para harapin ang bastardo na gawa sa bato ay pabagsakin ito habang ito ay nalito mula sa isang sneak attack. Ngunit dahil sa mga hanggal na manlalaro, ang pagkakataon na iyon ay nawala. At ngayon, dahil sa kanilang katangahan, ang demonyo ay nangangaso sa kanila na parang mga tupa, binabasag ang bawat manlalaro sa madugong pulps. Si Dwayne, na halatang kinakabahan sa massacre, tinanong si Jong-hyuk kung dapat silang sumali. Mabilis na tinanggihan ni Jong-hyuk ang ideya. Hindi kinakailangan na ibigay ang kanilang sarili ng kusang loob sa kamatayan. Dapat nilang hayaan ang higanti na magbasag pa ng mas maraming pisngi. Sana, kapag ang mga numero ay medyo nabawasan, isang pagkakataon para sa isang counterattack ay magbubukas. Sa ngayon, maaari lang silang manood ng palabas. Kahit na nakakalungkot,
Ang panunood sa higanti na sinasaksak ang mga manlalaro ay isang masayang palabas na panuurin. Sa pagkuha ng sandali para turuan ang kanyang baby, ipinahayag ni Jung kay Dwayne ang mga panganib ng pagtitiwala sa mga mapanlinlang na manlalaro. Tulad ng nakita niya noon, ang mga bastardo ay hindi mag-aalinlangan na atakihin sila kung sa tingin nila ay magiging kapaki-pakinabang ito. Sa katunayan, maaari niyang pastahan ang kanyang kanang bayag na sa sandaling matalo nila ang boss at mababa ang kanilang HP, agad silang aatakihin. Nagpapalit ng paksa, tinanong niya si Dwayne tungkol sa kanyang braso. Ang malumanay na higanti ay sumagot na bagaman masakit, hindi ito bali. Nasiyahan sa sagot, sinabi ni Jong Hyuk sa kanya na unahin ang pagtitipon ng mas maraming kaluluwa. Ang mga hanggal na manlalaro ay hindi tatalo sa boss, kaya't ang gawain na iyon ay hindi may iwasang babagsak sa kanila. Bago mangyari iyon, gayunpaman, kailangan nilang mag-level up hanggat maaari. Humarap sa kanyang pangalawang buo, pinayuhan ni Jong si Bang na gawin din ang pareho. Si Bang, na laging isang submissive buo, ay agad na sumunod. Sa mga nakakainis na gawain na wala na, sinuri ng aming boy ang silid, naghahanap upang makita kung ilang manlalaro ang nakaligtas. Nakakagulat, ang Pans Umami ay nakaligtas. Hindi ko alam kung ito ay ang sama-samang panalangin ng lahat ng mga birhen o marahil ang Thang ay may ilang mga up-buff skills. Anuman ang paraan, ang naglalakad na fan service ay buhay pa rin at gumagalaw. Speaking of fan service, ang kapos-palad ngunit malaking mummy na ito ay hindi nakaligtas. Hindi namin nalaman ang kanyang pangalan, ngunit ang langit ay isang mas mahusay na lugar sa kanyang malaking dibdib. Ang aming boy, na napansin din ang mainit na waifu, ay agad na lumingon sa kanyang direksyon. Sa kanyang gulat, gayunpaman, hindi lang siya ang naakit sa malaking tumatalbog na kaluluwa na lumulutang sa ibabaw ng kanyang dibdib.